statement. Ito yung breaking news. Nagpalabas na po ng official statement ang Iglesia ni Cristo po. Okay, mabuhay po kayo mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung mga leaders ng Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayong lahat. Nagpalabas na po ng statement na nananawagan po ang Iglesia ni Cristo ng kapayapaan. Meaning to say, ang Iglesia ni Cristo po, hindi po sila sang-ayon sa mga kaganapan sa ating bansa. Hindi nila nagugustuhan yung ginagawa nila kay VP Sara, itong Iglesia ni Cristo. Nananawagan po ng kapayapaan at isa pa dito, nag-announce na ang Iglesia ni Cristo na magrarally po ang Iglesia ni Cristo. Ako gusto akong pumunta dyan, kaya nga nagtanong-tanong na ako sa mga kakilala ko, no, kung saan po magrarally ang Iglesia ni Cristo, kung saan po sila magbigay ng mga kanilang saloobin at tayo po ay susuporta. Gusto kong i-cover yan, no. I hope na pasok yan sa aking schedule. Okay, kasi itong lakad kong to naka-schedule po ito, no? Kasi mahirap yung yung eroplano natin ngayon. Sobrang mahal, guys. Kahit nga nagpaparibok ako, no? Supposedly uuwi ako ng Friday but na niribok ko kasi meron palang event sa Friday at Saturday. So I hope itong Iglesia ni Cristo mag-announce rin sila kung kailan yan para masuportahan natin yan. Okay? Ngayon, ito yung nakakashock, ha? Si Presidente Bongbong Marcos nagulat, na-shock itong si Bongbong Marcos sa Iglesia ni Cristo. Na-shock po si PBBM dahil ang sabi po ng Iglesia ni Cristo hindi po sila sang-ayon sa impeachment complaint ni VP Sara. At sila po ay sumang-ayon. Okay? Ito yung malinaw na sinabi nila, ha. Sumang-ayon sila kay Presidente Bongbong Marcos na hindi po si Bongbong Marcos hindi po siya nakasuporta sa impeachment na complaint na yan kay VP Sara. Ako, tayo, mga taong bayan, sa tingin natin, di ba? Sabi ko sa inyo, si Bongbong Marcos sobrang plastik-plastikan, bait-baitan, no? Hugas kamay sa impeachment na yan. Ngayon, parang sinadya, this is my own analysis. Parang sinadya ng Iglesia ni Cristo itong statement na ito. Parang tinitest nila si PBBM kung itong si PBBM ay totoo sa kanyang mga sinasabi. Okay? Kasi ang sabi po ng Iglesia ni Cristo, sang-ayon kami kay Bongbong Marcos na wag ipa-impeach itong si VP Sara. O ano kayo ngayon, Bongbong Marcos? Ha? Dapat tutuhanin nyo yan dahil suportado kayo ng Iglesia ni Cristo. At alam natin na itong Iglesia ni Cristo noon pa sa kasaysayan ng politika natin sa bansa, no? Ang Iglesia ni Cristo po ay isa po sa mga group, mga religious na mga group, no? Na talagang malaki po ang bilang ng Iglesia ni Cristo. Malaki po ang bilang na kilala po natin ang Iglesia ni Cristo na suportado nila ang former President Duterte sa panahon po ng tumakbo si former President Duterte noong 2016 hanggat na presidente, hanggang naalis na si former President Duterte, suportado po ng Iglesia ni Cristo at pati itong ang kanyang anak na si VP Sara, suportado rin ng Iglesia ni Cristo. Nung panahon ng campaign, si VP Sara at itong si Bongbong Marcos rin ay sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Okay? Na umabot rin sa 31 million ang bumoto kay PBBM. Ngayon, PBBM, di ko lang alam kung ikaw ay suportado pa ba ng Iglesia ni Cristo.
Sinabi ng Iglesia ni Cristo, sumang-ayon sila sa inyo, pero di ko alam kung sila ba ay still nakasuporta sa inyo. Meaning to say, sa mga ginagawa mo sa bayan natin, di ko lang alam kung suportado pa ba yan ng Iglesia ni Cristo. Pero one thing is for sure, na alam ko is hanggang ngayon, suportado nila si VP Sara. Okay? Pero hindi pa naman nagbigay ng statement ang Iglesia ni Cristo o hindi ko siguro alam kung saan mas sino ang kakampihan ng Iglesia ni Cristo, si VP Sara ba o si Bongbong Marcos? 'Di ba? So 'yun po. Ngayon, ang dahilan po ng Iglesia ni Cristo na ayaw nila ang move na ipa-impeach si VP Sara dahil alam po ng Iglesia ni Cristo na kapag merong mangyaring impeachment complaint laban kay VP Sara, which is ako rin, ito po rin ang aking ikinatakot, mapabayaan po ang mga problema ng Pilipinas. Marami pong problema ang Pilipinas na dapat tutukan ng bansang ito, na dapat tutukan ng administrasyong ito. Kung itong impeachment complaint na ito ay mangyari, wala nang focus ang ating bansa, wala nang focus ang administrasyon. Magiging busy po ang Senado, magiging busy po ang itong Kongreso. Anong mangyari sa mga problema natin sa flood control? Problema natin sa mga taas na bilihin ng presyo ng mga pagkain? Di ba? Ang dami po nating problema. Tapos, yung flood control projects rin, nasaan yung pera na yun? Naigasta ba yun ng tama? Yung problema natin sa issue ng PhilHealth, dapat rin sasagutin yun. Di ba? So, ito po yung concern ng religious group Iglesia ni Cristo. Concern sila sa bansang Pilipinas. Alam natin, kilala natin yung Iglesia ni Cristo na yan na sila ay very disciplined also. The Ghost, hello po. Naku, paano yan? Katunying. Bakit yung text nag-leak sa'yo? Bakit itong plano, INC, hindi nag-leak? Balita ko may alam nyo naman si Katunying, no? May mga kakilala tayong nagsabi na di umano, kasabwat raw itong si Katunying sa leakage na yan ng text. Kasi galing yan ni Katunying, di ba? Si Katunying na lang ang tanungin natin. Kasi yung leak na yon na text, hindi na po naniniwala ang taong bayan. Sinadya yon. Ay nako. Di ba? Para sa akin, sasang-ayon ako sa Iglesia ni Cristo. Kahit hindi pa ito sinabi ng Iglesia ni Cristo, yun rin ang sentimiento ko. Kapag may mangyaring impeachment po, mapapabayaan po ang problema ng Pilipinas. Maghihirap na naman ang taong bayan. Ngayon, tinanong ang Malacanang tungkol dito. No? Kasi yung sinabi po ni Presidente Bongbong Marcos, ambush interview lang yun. No, na sinabi niya, no, I will not support the impeachment of VP Sara. It will not do good to our country, blah, 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 di ba? So, ngayon, tinanong naman ngayon si Bersamin, no? Executive Secretary ni Bongbong Marcos sa Malacanang. Sabi niya, naninindigan ang executive branch na hindi po sila sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Okay? Para sa akin, napaplastikan ako doon. Ang reaction ko doon, wag puro salita, no? Gawin nyo ang katotohanan. Wag puro salita. Kasi kung ayaw nyo for impeachment ni VP Sara, sana noon pa kinampihan nyo si VP Sara. Di ba? So, yun ang una. Ngayon, di ko lang alam kung
Itong si Bersamin, sinabi niya, wala kaming kinalaman dyan. Wala raw silang kinalaman sa impeachment complaint. Itong dalawang impeachment complaint ha. Una, itong Akbayan, sunod itong Makabayan Black. At itong sinabi pa nga nila, 74 na nagko-complain na i-impeach si VP Sara. Wala raw silang kinalaman. Yan ang sabi ni Executive Secretary Bersamin. Executive Secretary Bersamin, hindi naman sinabi ng media na, Sir, o PBBM, may kinalaman ba kayo sa impeachment complaint? Hindi naman sinabi. Hindi naman nagtanong ang media ng ganyan. Bakit nyo sasabihin, wala kaming kinalaman dyan? You are too defensive. O, kayo, anong masabi nyo dyan? Defensive. Kaya, ayaw na namin maniniwala, we are not for impeachment ni VP Sara. Utot nyo. Huwag niyong bulahin ang taong bayan sa akala nyo mabait na kayong tingnan dyan. Hindi. Ha? At ito pa si Chihuahua. Chihuahua si Congressman Chua. Itong si Congressman Chua, tinanong itong si Congressman Chua, yung mukha niya parang si Jackie Chan. Tinanong itong si Congressman Chua kung susuporta ba sila dito sa Akbayan o kung susuporta ba sila dito rin sa Makabayan Black, itong first and second na impeachment complaint laban kay VP Sara, kung ang House of Representatives o itong Tuwadcom susuporta ba sila sa impeachment complaints ng mga ito. Okay, tinanong sila. Ang sabi nila, hindi pa raw nila alam. Ito yung sabi ni Chihuahua, si Congressman Chua, hindi pa nila alam kung sila ay susuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara sa dalawang nag-file. Hindi pa nila alam. Dahil raw, busy raw ha, pabisi-busy sila ha, busy raw ang House of Representatives sa mga trabaho nila. Di ba? Utot nyo. Huwag nyong bulahin ang taong bayan. Bulahin nyo nanay nyo, bulahin nyo lola nyo, huwag nyong bulahin ang taong bayan, especially ang mga DDS. Kasi alam po namin, kahit hindi po magtatanong ang media, uy, Umunggos Kulit TV, maraming salamat po. Nagpa-member po bilang mayor itong si Umunggos Kulit TV. Ayan. Umunggos Kulit TV, maraming salamat po. Ayan, nagpapa-member. Ayan, Umunggos Kulit TV, salamat po. Mayor ng mga moderators natin na. Moderator ko na 'yon si Umunggos. Yung cousin kong si Nang Eileen. Nang Eileen, nandito po tayo sa Maynila. Nakasuporta po tayo dito sa mga kaibigan at mga kaalyado natin dyan sa EDSA. Okay? Binisita po natin. And itong si Chihuahua, si Congressman Chua, busy raw sila sa trabaho. Mayong gabi diha dong, mayong gabi inang Ma'am Eileen, yung moderator natin, at the same time cousin ko yan ha. Cousin ko yan. At ako sa totoo lang hindi na ako naniniwala sa mga Donmar, hindi po kaming INC sasali sa sinabing mong rally. Wala kaming alam sa sinabi nyo. Huwag nyo pong pangunahan yung pamahalaan ng INC kung ano-anong tama para sa INC. Talaga bang INC ka? Bago ka magsalita ng ganyan, trabaho namin to. Alam namin yung updates. Go Amping, bisita. Maraming salamat ng Eileen. Sige. Sabihin mo akong fake news. Breaking news nga eh. Meaning to say, kaming mga vloggers ang naunang nagbalita sa inyo. Bukas, laman na naman ng balita. Na magrarally ang INC. Kasasabi lang ng INC na naghahanda na sila. Correct. Buti pa yung cousin ko na si Nang Eileen. Yan, alam pa. Itong mga trolls dito galit na galit eh.
Alam ko namang hindi kayo mga INC. Huwag kayong magpapanggap na mga Iglesia ni Cristo, yung mga trolls at bashers dyan. Huwag kayong magpapanggap na mga INC kasi po, yung mga INC po, may mga prinsipyo at mga mababait yun. Di ba? So, yun po. Hindi po tayo naniniwala dito sa mga sinasabi ng mga ilan sa ating mga kongresista na busy raw sila. Kaya ngayon, hindi nila alam kung susuporta sila dito sa impeachment ni VP Sara. Wag na tayong magbulahan. Sa totoo lang, madali pong i-analyze ang sitwasyon ngayon. Itong impeachment po ni VP Sara, sa totoo lang ito yung aking nakita lahat-lahat. Ito yung pinagtagpi-tagpi natin ang series of events. Itong pangyayari ngayon na nagfa-file na ng impeachment complaint, itong dalawang grupo, ito po ay kasali po ito sa script nila. Yung pag-investigate ng budget of the Office of the Vice President, party na yun. Lahat ng mga nakikita nyong issue patungkol po kay VP Sara, sa budget, sa confidential funds, hanggang umabot sa impeachment complaint, lahat ng ito ay scripted ito. Ito yun opinion ko yan. Scripted ito. Kaya wag nyo kaming bulahin ng mga vloggers kasi, Ma'am Lichen, hello po, walang tangang 31 million. Hindi ko mabasa lahat ng mga comments nyo kasi madali pong mawala, no? Kasi nagsi-cellphone lang tayo. Pasensya na po kayo, babawi talaga ako. Ayan, nagtag na si ng Eileen, yung cousin ko, nagtag na dyan, pakita nyo. Pinakita na ni ng Eileen yung video. Ayan, maraming salamat ng Eileen. Ayan, palakpakan kay ng Eileen, yung cousin ko yan, nakalink na yung balita na yan. Huwag niyong sabihin. Di ka kasi nanood ng Net25 Tama yan. Umungos Kulit TV, yung ating mayor ng mga moderators. Ito po, panoorin nyo, pahayag ng iglesia. Ayan. Dinakdakan kayo ng mga moderators ko ngayon. Huwag niyong sabihin na ano tayo na fake news tayo ayan, please click po the link. Ayun, sabi ni Omong News TV at itong si cousin kong sinang Eileen, di ba? So, ako guys, ako po isang vlogger na hindi nyo basta-bastang mauuto. Kasi po, inanalyze po natin lahat ang mga series of events. Lahat pong ito ay scripted na ito sa simulat sa pool. Nung time po si VP Sara ay tumiwalag sa gabinete ni Bongbong Marcos, alam ko, no? I might be wrong, I might be correct, but alam ko, itong si Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez, meron itong mga lihim na mga pagpupulong na kung papaano nila gawin na sila pa rin ang in power sa upcoming na mga susunod in mga 3 to 4 years from now. Okay? Huwag na tayong magbulahan. Sabi pa nga nila, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, nung nakita natin yung hawak-hawak nila yung replika ng kanilang check ba yun? Yung nandun sila sa Malacanang, hawak-hawak nila. May mga parang nag-award sila, di ba? Idagdag nyo pa ito. Ayun, Sinang Eileen, nahawak doon si First Lady Liza Araneta Marcos, tapos nainis siya, binitawan niya yung replika ng parang price, no, ng check ba yun, parang cheque. Nagalit. Tapos parang tinawag niya si Bongbong Marcos, pero si Bongbong Marcos, nakatalikod si Bongbong Marcos kasi may kausap. Kasi hindi siya pinansin ni Bongbong Marcos, sinundot niya sa puwet. Nakita yun sa video. Sinundot niya sa puwet si Bongbong Marcos gamit yung replika ng check na yun, yung award. So, siyempre, si Bongbong Marcos
tumingin sa kanya, tumingin ng ganun. Doon pa lamang sa nakita ko, bakit mo susundutin ng ganyan sa puwet si Bongbong Marcos? Hindi naman sundot na yung talaga. Yung sinundot ba parang yung check na malaking replika parang nag-touch po sa bat ni Bongbong Marcos, ginamit ni Liza yun pag ganun. So syempre, tumingin si Bongbong Marcos. So meaning to say, kapag ganun po ang ginawa ni First Lady Liza Araneta Marcos, easy lang sa kanya na gagawin yun ng presidente ng Pilipinas. Hindi syempre, husband niya yun. Pero the fact na maraming tao po ang nakatingin, may naka-video, lahat-lahat. Diba? That is so very disrespectful. Not only to kung sino yung inawarda na taga Mindanao raw. No? Napanood ko yun, sabi ni Sakura Flower. Walang modo kasi si Liza Tanas. Yan, sabi ni ako, wala naman akong personal na galit kay First Lady Liza ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Wala akong personal na galit. Galit lang po tayo. Bastos kaayo. Yan, sabi ng cousin ko, sinang Eileen, bastos raw kaayo. Di ba? You are in front of how many people, nasa Malacanang ka, tapos ganun yung asal ninyo. Hindi maganda. No? So wala akong personal galit sa kanila pero ayaw lang natin yung mga ginagawa nila. Itong pagva-vlog natin ng nag-criticize tayo, nagre-react tayo, lahat ng ito ay walang personalan kundi nagre-react lang po tayo sa mga nangyayari. Si Umonggos Kulit TV, ayan, mga ka-Duterte supporters, please follow, like, and subscribe and share sa mga YouTube ng mga DDS. Ayan, maraming salamat Umonggos TV. Ayan, yung bagong moderator natin, maraming salamat.